Ngayon ay pag-uusapan natin ang LORIC 100, isang gamot na iniinom ng milyon-milyong tao araw-araw, kadalasan sa loob ng maraming taon, ngunit bihirang lubos na nauunawaan. Ang video na ito ay ginawa para madaling pakinggan at sumusunod sa isang malinaw at madaling sundan na istruktura. Ang pangunahing layunin ko ay makatipid sa iyong oras at magbigay ng maaasahan at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ipapaliwanag ko sa iyo kung paano opisyal na dapat gamitin ang LORIC 100 sa Pilipinas, kung ano ang ginagawa nito sa katawan, anong mga side effect ang pinakamahalaga, at anong mga babala ang hindi dapat balewalain. Simple lang ang layunin, ang matulungan kang mas maunawaan ang mga opisyal na tagubilin, upang ang pakikipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko ay maging mas malinaw at hindi gaanong nakaka-stress. Ito ay impormasyong pang-edukasyon na batay sa mga pamantayan sa pag-label ng FDA Philippines, at hindi medikal na payo. Magsimula na tayo. Block 1. Ano ang LORIC 100 at ang pangunahing gamit nito? Ang video na ito ay partikular na inihanda para sa mga gumagamit nito sa Pilipinas. Ang LORIC 100 ay isang gamot na karaniwang naglalaman ng 100 miligramo ng allopurinol, isang sangkap na medikal na kilala sa pagpapababa ng mataas na antas ng uric acid sa dugo. Kadalasan itong nirereseta ng mga propesyonal para sa mga kondisyon tulad ng gout at hyperuricemia. Ang pagtaas ng uric acid sa katawan ay madalas na dulot ng pagkain na mayaman sa protein, katulad ng mga pulang karne at laman loob, at maaari rin itong mamana sa pamilya. Nais ko ring mag-imbita na ibahagi ninyo sa comments ang inyong personal na kwento at ang tunay na karanasan ninyo sa paggamit ng LORIC 100. Ang pagbabahagi ng inyong mga karanasan ay nakakatulong upang mas maintindihan natin ang pang-araw-araw na epekto ng gamot na ito. Block 2. Paano ito gumagana sa loob ng iyong katawan? Kapag ininom mo ang LORIC 100, nagtatrabaho ito upang pigilan ang isang partikular na enzyme sa katawan na tinatawag na xanthine oxidase. Ang enzyme na ito ang direktang responsable sa paggawa ng uric acid mula sa pagtunaw ng mga protein na nakukuha natin sa ating pang-araw-araw na pagkain. Sa pamamagitan ng pagharang sa prosesong ito, unti-unting bumababa ang antas ng uric acid sa iyong dugo. Pinipigilan nito ang pamumuo ng matatalim na kristal sa iyong mga kasukasuan at sa loob ng mga bato. Ayon sa mga nakatalang panuntunan ng FDA Philippines, ang gamot na ito ay nagpapakita ng buong epekto pagkalipas ng ilang linggo ng tuloy-tuloy at tamang pag-inom, kaya huwag asahan ang agarang lunas. Ang pangmatagalang pagbaba ng kemikal na ito ang tunay na layunin ng iyong paggamot. Block 3. Tamang pag-inom at pagsunod sa itinakdang dosis. Mahigpit na ipinapayo na inumin ang tableta ng LORIC 100 pagkatapos kumain upang maiwasan ang pananakit o labis na pangangasim ng sikmura. Ang panimulang dosis ay karaniwang nasa 100 miligramo kada araw, at maaari itong dahan-daang itaas ng iyong doktor depende sa inyong resulta sa pagsusuri ng dugo. Batay sa mga direktiba ng FDA Philippines, napakahalaga na uminom ng maraming tubig, mahigit 2 litro araw-araw, habang nasa ilalim ka ng panggagamot na ito.
Ang masaganang pag-inom ng tubig ay nagbibigay daan sa iyong mga bato na malinis at mailabas ang anumang natitirang uric acid ng mas mabilis at ligtas sa pamamagitan ng ihi. Kung nakaligtaan mo ang isang doses, inumin ito sa sandaling maalala mo, maliban na lamang kung malapit na ang oras para sa iyong susunod na schedule. Huwag uminom ng dobleng doses upang bawiin ang Block 4. Mga karaniwang side effect na dapat asahan. Tulad ng lahat ng uri ng gamot na ibinibigay sa pasyente, ang LORIC 100 ay may mga inaasahang epekto sa katawan kahit na tama ang ginagawang pag-inom nito. Ang mga pinakakaraniwang nararanasan ng mga tao ay kinabibilangan ng ban-ayed na pagkahilo, paminsan-minsang pagtatae, at bahagyang pananakit ng tiyan. Ang ilang mga pasyente ay maaaring makaramdam ng antok sa mga unang araw ng kanilang paggamot, kaya mariing inirerekomenda na iwasan muna ang pagmamaneho o ang pagpapatakbo ng mga mabibigat na makinarya hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng gamot. Kapansin-pansin na maaaring mas dumalas ang pag-atake ng gout sa unang buwan ng pag-inom nito dahil sa mabilis na pagbabago at paggalaw ng uric acid sa loob ng katawan. Huwag ikabigla kung mangyari ito. Kadalasan ay nagrereseta ang mga manggagamot ng hiwalay na gamot para sa pananakit upang alalayan. Block 5. Malubhang reaksyon sa balat at mahahalagang babala. Isa sa pinakamahalaga at kritikal na babala tungkol sa gamot na ito ay ang posibilidad na magkaroon ng matinding reaksyon sa balat, tulad ng Stevens-Johnson syndrome at toxic epidermal necrolysis. Bagaman napakabihira ng mga kasong ito, ang mga kondisyong ito ay mapanganib sa buhay at nangangailangan ng agarang atensyong medikal sa ospital. Kadalasan itong nagsisimula sa tila trangkaso na mga sintomas, lagnat, matinding pagod, at pananakit ng katawan. Kasunod nito ay ang pagkakaroon ng anumang uri ng pantal, pamumula, pangangati, o pagtuklap ng balat. Kung makapansin ka nito habang umiinom ng LORIC 100, ihinto agad ang paggamit nito at magtungo sa doktor. Kasama rin sa mahigpit na babala ang pagkakaroon ng pamamaga ng mukha, labi, dila, o lalamunan, pati na rin ang biglaang paghirap sa paghinga na senyales ng isang matinding anaphylaxis. Ang mabilis at tamang pag-aksyon sa mga kakaibang Block 6. Pakikipag-ugnayan nito sa iba pang mga gamot. Ang LORIC 100 ay kilalang may mga komplikadong interaksyon sa iba pang mga gamot na maaari mong iniinom, kaya mahalagang malaman ito ng iyong doktor at parmasyutiko. Kapag iniinom ito kasama ng mga gamot na sadyang nagpapababa ng resistensya, tulad ng azathioprine o mercaptopurine, lubhang pinapataas nito ang panganib ng pagkalaso ng katawan dahil pinipigilan ng LORIC 100 ang pagtunaw sa mga ito. Ang pag-inom din ng mga antibiotiko na mayroong amoxicillin o ampicillin ay mas malamang na magdulot ng masamang pantal sa balat kung gagamitin ng sabay sa panggagamot na ito. Bukod dito, ang mga pasyenteng umiinom ng mga diuretiko o pampaihi, lalo na ang thiazide diuretics, kasabay ng LORIC 100 ay may mas mataas na tsansa ng paghina ng bato. Kahit ang mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin ay mas napapaigting ang epekto, kaya kailangan ng mas mahigpit at regular na pagmamasid sa pamumuo ng iyong dugo. Block 7. LORIC 100 at ang pagbabantay sa kalusugan ng iyong bato. Ang iyong mga bato ang mismong pangunahing organo na nag-aasikaso upang ilabas ang tira-tirang sangkap ng gamot na ito palabas ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Para sa mga pasyenteng mayroon ng nararanasang isyu sa bato,
Ang pag-ipon ng gamot sa dugo ay madaling umabot sa mapanganib na antas na nagdudulot ng komplikasyon. Dahil dito, ang mga propesyonal sa kalusugan ay kadalasang nagbibigay ng mas mababang panimulang dosis ng LORIC 100 para sa mga pasyenteng may bumababang function ng bato. Ang mga regular at naka-schedule na pagsusuri ng dugo ay kinakailangan upang masuri ng wasto ang antas ng creatinine at iba pang panukat sa kalusugan ng iyong urinary system. Kung sakaling makaranas ka ng makabuluhang pagbaba sa dami ng inilalabas mong ihi, o kaya ay pamamaga ng mga binti at paa araw-araw, senyales ito na hirap ang iyong bato sa kasalukuyang dosis. Laging ay detalye sa iyong Block 8. Tamang hakbang sa panahon ng pag-atake ng gout. Isang napakakaraniwang katanungan ng mga tao ay kung ano ang dapat gawin sa LORIC 100 kapag biglang umatake ang gout habang sumasailalim na sa mahabang panggagamot. Ang pangkalahatang patakaran at medikal na gabay ay ipagpatuloy lamang ang pag-inom ng iyong nakasanayang dosis nang hindi ito pinapahinto at hindi rin dinadagdagan. Ang paghinto ng pabigla-bigla sa kalagitnaan ng atake ay maaaring mas lalong magpalala at magpahaba sa pananakit dahil nagiging sanhi ito ng malaking pagtaas at pagbaba ng lebel ng uric acid. Para lunasan ang mismong matinding pananakit at pamamaga, ang ibang uri ng gamot tulad ng colchicine, ibuprofen, o mga iniresetang anti-inflammatory drugs ang tutulong sa iyo. Samantala, kung hindi ka pa talaga nakakapagsimula sa LORIC 100 kailanman, hindi ito dapat simulang inumin sa kasagsagan mismo ng pag-atake ng gout. Hihintayin. Block Sham. Mga pag-iingat para sa mga buntis at nagpapasuso. Para sa mga kababaihang pasyente, ang aspeto ng kalusugan sa pagbubuntis at pagpapasuso ay kailangang bigyan ng labis na pag-iingat kapag tinalakay ang gamot na ito. Walang sapat at malawakang pag-aaral sa mga tao na nagpapatunay na ang LORIC 100 ay ganap na ligtas para sa paglaki ng mga sanggol sa loob ng sinapupunan ng ina. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ibinibigay lamang ito sa mga nagdadalang tao kung napagpasyahan ng manggagamot na ang potensyal na benepisyo sa ina ay mas matimbang kaysa sa posibleng panganib sa batang hindi pa isinisilang. Napag-alaman din mula sa pagsusuri na ang porsyento ng gamot ay matagumpay na naisasalin sa pamamagitan ng gatas ng nagpapasusong ina. Kaya naman, ang mga inang nagpapasuso ay karaniwang mahigpit na inabisuhan na isaalang-alang ang ibang mas ligtas na alternatibo o pansamantalang itigil ang pagpapasuso habang nasa ilalim ng gamutan. Palaging humanap ng malinaw na medikal na gabay kung plano ninyong magkaanak sa hinaharap. Block 10. Paano iimbak at mga mahahalagang huling paalala? Upang mapanatiling ligtas at epektibo ang mga tableta, iimbak ang LORIC 100 sa isang malinis at tuyong lugar kung saan ang natural na temperatura ay hindi lalampas sa 30 antas ng sentigrado. Ilayo ito ng mabuti sa direktang sikat ng araw at sa pamamasa, at laging siguraduhin na hindi ito maaabot o makikita ng mga bata upang maiwasan ang anumang aksidenteng pag-inom. Kung lumipas na ang expiration date na malinaw na nakatala sa labas ng pakete o kung may nagbago sa hitsura nito, itapon ito sa tamang paraan na hinihingi ng pamantayan ng inyong pinakamalapit na lokal na parmasya. Bago tayo tuluyang magtapos, kung naging kapaki-pakinabang at nakatulong ang video na ito sa inyo, mangyaring mag-subscribe sa channel upang suportahan ang aming advokasya. Maaari rin kayong magmungkahi sa comments kung anong gamot o tableta ang nais ninyong susuriin natin ng malalim sa susunod.